Wala pa ring balita ang mga otoridad sa iba pang nawawala kasunod ng lindol kahapon. Alamin natin ang latest kaugnay sa bilang ng biktima at sa halaga ng pinsala mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan. Ivan, umaabot na sa 22 ang bilang ng kumpirmadong nasawi dahil sa nangyaring paglindol dito sa lalawigan ng Negros Oriental. Itong 22 ito, Ivan, ibig sabihin ito, meron silang body count, ano? Pero pinapangambahan na baka tumaas pa ang bilang ng mga nasawi dahil nadadagdagan naman ang bilang ng mga nawawala. 71 na ang iniulat na nawawala sa mga oras na ito ng NDRRMC. 29 ang iniulat na nawawala sa Barangay Planas, Gihulngan, habang 42 naman ang nawawala sa Barangay Solongon, La Libertad. Ayon sa NDRRMC, bunsod ito ng nangyaring landslide kung saan ilang bahay ang natabunan. Pero dahil hanggang ngayon wala pang balita sa mga nawawala, pangamba ng NDRRMC, posible raw nakasama ang mga ito sa mga natabunan. Basta sure ako doon sa 29. Kasi 2 beses kong nakausap yung pinagmulan ng source na ito from the Armed Forces of the Philippines. So ito 42, hindi sigurado? Hindi pa. Kaya nga kailangan natin mayroong rapid assessment on the ground. Kasabay nito, nanawagan ng NDRRMC na huwag munang daanan ang Tinayunan Bridge sa Gihulngan City dahil sa tinamo nitong pinsala. Sa tala ng DPWH, tinatayang umabot na sa 265 million pesos ang halaga ng nasirang daan at tulay sa Central Visayas dulot ng lindol. Yung heavy vehicle daw pinapadaan doon sa Tayunan Bridge. Yung delikado kasi sabi dito, footing has toppled both sides. Bridge span. Tinayunan Bridge. Tinayunan Bridge. Bridge span unsupported. So bridge approaches buckled, because nalukot na ito, should be barred to heavy vehicles. Although doon sa report ng DPWH, impossible siya, marami pa rin ang nagpupumilit na mga dumaan. So isa ito sa mga dapat na matugunan doon sa ground na ipagbawal talaga yung pagdaan. Sa ngayon, inaalam pa ng NDRRMC kung may iba pang landslide sa mga lugar na sinalanta ng lindol. Ang inaalam ng NDRRMC ay kung nagkaroon nga ng mga landslide, lalo na doon sa mga lugar na hindi pa nila mapuntahan dahil nga sa pagkasira ng tulay at mga kalsada. Bukas, isang C-130 ng Philippine Air Force ang lilipad patungo ng Dumaguete City para magbigay ng mga pangailangan ng mga naapektuhang residente gaya ng mga pagkain, pati na maiinom na tubig at maging mga rescue team mula dito sa MMDA. Ivan? Maraming salamat, Susan Enriquez.